Sa ating pong Sunday School, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng isang serye na Singing with Grace in Our Hearts. Ang Diyos ang nagtalaga sa atin na sa ating pagsamba tayo ay mag-awitan. At ito ay hindi dahil ang Diyos ay mahilig lamang sa musika o kaya siya ay nagnanais na maawitan at kanyang kinagigiliwan na siya ay kinakantahan ng kanyang mga tagapaglingkod, kundi ang pag-aawitan ay kanyang pamamaraan upang tayo ay sanayin na magkaroon ng kaligayahan at maturuan ng mga katotohanan na ipinapahayag niya sa kanyang salita. At ito nga ang nais natin sa mga pag-aaral na ito, ating tinitingnan ang mga inaawit sa ating pagsamba. Marami sa mga himno na inaawit mula pa sa kasaysayan ng iglesia ay naging malaking tulong sa paghubog ng mga mananampalataya na sila ay magkaroon ng tunay na kagalakan sa biyaya ng Diyos na ipinahayag sa kanyang salita. At sa umagang ito nga, ang ating pag-aaralang awit ay ang awit na All the Way My Savior Leads Me. Ang awit na ito kung hindi nyo alam, ito ang unang stanza. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell, for I know whate'er befall me, Jesus fashions all things well. Sa ibang version, ang huling linya ay sinasabi, Jesus doeth all things well, yung Old English ng doing, doeth. Ang pinaka mensahe nito ay na ang Panginoon ang gumagabay sa kanyang buong buhay at kanyang ikinagagalak na siya ay ginagabayan sa buong buhay sa kanyang lahat ng paglakad. Ang awit na ito ay awit na kinatha ni Fanny Crosby. Si Fanny Crosby ay nabuhay, pinanganak siya noong March 24, 1820 at siya ay yumao ng February 12, 1915. Siguro narinig nyo na ang pangalang Fanny Crosby, ito ang kanyang larawan. Siya ay kilala bilang isa sa mga pinakatanyag na manunulat ng mga awit sa kasaysayan ng Kristyanismo. At meron siyang, minsan tinatawag siyang the Queen of Gospel Songs, tinatawag siyang talagang tanyag sa kanyang pagsusulat ng mga awit. Ang isa sa kanya na nang kilala tungkol sa kanya ay na siya ay mula kanyang pagkabata, siya ay bulag. Ang binibilang ng mga awit sa kanya ay nasa 8,000. At ganito ang kanyang naging impluensya sa pagsamba ng mga mananampalataya at sa iba-ibang mga denominasyon ng mga Kristiyano. Ang kanyang buong pangalan ay Frances Jane Crosby, pero siya ay kinikilala na nga bilang Fanny Crosby. Siya ay pinanganak malapit sa New York at ang kanyang magulang ay si John Crosby and Mercy Crosby. Si Fanny Crosby, kinikilala niya ang kanyang sarili na nagmula sa mga linya ng mga Puritan sinasabing she was proud of her Puritan lineage at ang kanyang kinikilalang ancestor sa sarili niyang pagtala ay mga kasama sa nagtayo ng Harvard University. At ayon sa kanyang sarili, siya daw ay she became blind due to medical maltreatment at 6 weeks old. Pero ang sinasabi ng mga modern physicians ay malamang ay bulag naman talaga siya nung una pa lamang. Na nung panahon lang yon hindi lang agad nakilala, pero ang meron nangyari na nagkaroon siya ng sakit at meron nga naman talagang ginawang dubious sa kanyang mata. Merong isang apparently nagpapanggap na doktor, tapos may ginawang isang procedure na hindi naman actually medically helpful. Nilagyan siya ng ang tawag ay
parang hot mustard poultice, di ko alam. Tapos nilagay sa mata niya. At ito daw ay nasunog ang kanyang cornea at yun daw ang nagdulot ng kanyang pagkabulag. Pero sinasabi ng medical professionals ngayon sa kanilang pag-analyze ng sitwasyon na malamang naman daw bulag din talaga siya from birth. In any case, ay sa kanyang pagkabulag, ito ay kanyang inaalala na lagi niyang sinasabi na wala siyang hinanakit doon sa kinikilala niyang nagdulot ng kanyang kabulagan at sinasabi din niya na kinikredit niya yung kanyang kabulagan bilang pamamaraan ng Diyos na siya ay maging mas matalas ang kanyang memorya. Nangyari na ganun ang kanyang naging peculiar gift as a person nung panahon niya ay hindi pa ginagamit ang Braille, it was under development. So ang kanyang pagsusulat at pagbabasa ay sa tulong ng isang magbabasa sa kanya o magsusulat para sa kanya. So ganoon ang kanyang edukasyon, ganoon siya natuto. At sa pamamagitan ng may nagbabasa sa kanya, naging matalas sa kanyang memorya tungkol sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan din ng mga himno, mayroon siyang kinikredit na hymn ni Isaac Watts na ito ang nakagising sa kanya sa pananampalataya. Siya ay nag-aral sa Institution for the Blind at age 15 at kahit doon ay hindi nga Braille ang kanyang ang ginagamit, doon ay babasahan lamang sila ng iba't ibang mga literature at doon sila natututo. Doon nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na isa ding bulag. Nagkaroon sila ng isang anak na yumao sa kanyang pagkasilang. At ito ay kinuwento lamang ni Fanny Crosby nung siya ay matanda na may nangyaring ganon. Hindi ito nalaman ng marami, pero tinala na lamang niya na sa pagkatanda niya namatay ang kanyang anak nung sila ay naging mag-asawa. She is credited for 8,000 hymns and 1,000 secular poems. So simula pa nung kanyang pagkabata, siya ay gumagawa ng maraming mga tula at gumawa din siya ng maraming mga awit. At actually, meron siyang ginamit ng mga 200 pseudonyms sa kanyang pagsusulat ng mga awit. At ang dahilan nito ay hindi para ikubli ang kanyang identity. Minsan sinasabi na dahil ito daw ay baka hindi tinatanggap yung pagsulat ng mga babae, hindi din ganun. Yung kanyang madami sa mga pseudonym niya ay pangalan ng babae. Ang pinakadahilan lamang daw ay dahil yung mga publisher ay hindi willing na mag-publish ng apparently lahat ng hymns ay galing sa iisang manunulat. So, ang ginawa niya ay nagsulat siya sa iba't ibang pangalan para maisama yung kanyang mga awit kahit na siya lahat ang nagsulat. So, ang kinalabasan, ang bilang ng marami, 8,000 hymns ang kanyang mga nagawa, though mas kilala sa atin ang ilan lamang sa kanyang mga awit. Ang kanyang pinagmulan ng kanyang pagsusulat ay Sunday school lessons. Ginawa niya ng awit para sa Sunday school ang kanyang mga iglesyang inattendan. Siya ay nagta-travel a lot kung saan-saan siya napunta sa iba't ibang denominasyon. Nagsimula daw siya sa Presbyterians, doon siya lumaki, pero eventually ang kanyang pinakamatagal na sinamahan ay isang Episcopalian Methodist Church. Yun yung kanyang dahil nga ang kanyang inspiration ay sina Isaac Watts, na nandun siya sa linya ng mga Methodist Calvinists. So ito ang kanyang naging background, ito ang kanyang naging impluensya. At muli ang pag-aaral nga natin dito, ito yung mga ilan sa mga kilala sa awit, yung Blessed Assurance, To God be the Glory, at itong ang ating pag-aaralan ngayon, All the Way My Savior Leads Me. Pang iba yung Draw Me Nearer, at yun ay kanya din na mga awit. Ito ang ating pag-aaral. Kung inyong matandaan, ang tema na ating tinitingnan dito sa simula nung nakaraang awit ay ang doktrina ng sanctification. Ang sanctification ay inuunawa in the Reformed teaching as being consisting of two things. Sa question 88 ng Heidelberg Catechism,
In how many things does true repentance or conversion consist? In two things, the dying away of the old nature and the coming to life of the new. What is the dying away of the old nature? It is heartfelt sorrow for sin, causing us to hate and turn from it always more and more. What is the coming to life of the new nature? It is heartfelt joy in God, causing us to take delight in living according to the will of God in all good works. At itong lingwahe na ito na may dalawang bahagi na nangyayari sa ating pagpapabanal, ito ay nagmumula sa Romans 6, kay Pablo, binanggit niya yun na namamatay to the old nature and that siya'y nabubuhay living to God. Ginamit din niya yung ganitong klaseng lingwahe sa Galatians 2, na I have been crucified with Christ, I have died, now I live to God. Yung isa pang similar language ay nasa Colossians, sa kabanatang 3, ay kanyang ginamit naman yung pagsusuot, to put off the old, at may putting on the new. So ito naman ay ang pagtatanggal ng damit at pagsusuot ng bago. So nandoon yung imahe na mayroong dalawang bahagi na nagaganap sa atin sa ating sanctification, sa pagbabago ng Diyos sa atin na tayo ay pabanalin. At gayto nga din na makikita natin sa Westminster Shorter Catechism, question 35, sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God, and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So muli nandun yung dalawang bahagi, die unto sin and live unto righteousness. At itong dalawang bahagi na ito ay tinatawag sa old theological language na mortification. To mortify ay to put to death, para patayin. So yun yung ginagamit na lengguwahe ng pagpuksa ng kasalanan, ng nananatiling kasalanan sa ating mga sarili ay tinatawag na mortification. At yung vivification ay yung pagpapabuhay, to vivify. Ito minsan ay ngayon ang ginagamit na lang na salita dahil mahirap bigkasin yung vivification ay cultivation of graces, o pagpapalago ng biyaya. So yung kabila ay pagpuksa ng kasamaan ng nananatiling kasalanan sa ating puso, to mortify, at yung cultivation of graces, pagpapalago ng biyaya. At ang ginawa nga natin sa nakaraang linggo ay tinignan natin ang isang awit na maaari nating sabihin ang tema ay sanctification, ng kanyang kagustuhan na lumago sa kabanalan, though ito ay may tono na ang kanyang emphasis ay yung kanyang sensibility of his sinfulness. Dahil siya ay talagang mulat sa kanyang pagkamakasalanan, kaya't meron siyang pagluluksa tungkol sa nanatiling kasalanan sa kanyang puso. At yun yung kanyang dinadalangin, na come thou fount of every blessing. Hinihiling niya ang pagpapala ng Diyos na siya ay pabanalin dahil siya ay mulat sa dumi ng kanyang puso. At ngayon nga, ang titignan natin ay ang isang awit na mas hopeful ang tono, at ito ay ang tema ng kanyang pagkakasulat din ay na ang kanyang ipinapahayag ay kung paanong siya ay nakatingin sa Diyos sa kanyang paglago sa kabanalan at umaasa lamang sa Diyos na siya ay pabanalin. Tulad nga ng tinuturo dito, ang sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God. Ang pagpapabanal ay mula pa rin sa Diyos. Ito ay gawa ng Diyos at ito ay work of free grace na ginagawa pa rin niya mula sa kanyang biyaya lamang. At hindi ito nakakondisyon sa performance ng tao, kundi nawawalan ng sense yung mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay naparito upang magbigay ng kaligtasan sa mga may sakit. Siya ay isang tagalunas ng mga may sakit. At kung ang sanctification ay nakabase sa ating performance, para bang sinasabi niya, pagagalingin ko yung mga gumagaling na. Hindi ito ang layunin ng Panginoon. Ang kanyang ginagawa ay pagalingin yung mga may sakit. Kaya't nga, hindi kondisyon para sa pagkilos ng Diyos na ikaw ay pabanalin, na makitang ikaw ay banal na o ikaw ay malakas na, kundi ang Diyos sa kanyang biyaya ay
hahabulin ka, ikaw man ay mismong minsan ay lumalayo, ay hahabulin ka niya at siya ang kikilos para talagang ikaw ay dalhin sa pagsisisi. Ganoon ang mayamang biyaya ng Diyos. Ito nga ay kita natin na ang mga awit ay nakatulong sa mga mananampalataya through history to press biblical doctrine into their hearts. At ito ang binanggit natin sa last week, "Come thou fount of every blessing," helps for deeper understanding of the Christian's experience as a sinner needing sanctification. At ngayon, ang ating titingnan ay itong "All the way my Savior leads me," that expresses hope in God's grace through all of life. Kaya nga, all the way, yung buong daan ay ang Panginoon ang gagabay sa Kanya. Sinasabi sa 1689 Baptist Confession of Faith na ating pinangahawakan, chapter 14 of Saving Faith, paragraph 2, "The principal acts of saving faith have immediate relation to Christ, accepting, receiving, and resting upon Him alone for justification, sanctification, and eternal life by virtue of the covenant of grace." Ito ay sumasalungat sa minsang popular na pag-iisip na ang katuruan na faith alone, yung sinasabi nating sola fide, yung pagtuturo natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, nagiging popular ngayon even among the Reformed who teach faith alone, na ito ay mag-a-apply lamang dapat sa justification, na dapat nating limitahin ang ating pagsasalita na ang we are only justified by faith alone, pero hindi accurate daw na sabihin na ang buong kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Mayroong mga tanyag na mga ngaral na ganito ang linya ng kanilang pagtuturo, ngunit ito nga ang pahayag ng Reformed Confession noong una pa lamang, na sa saving faith, ang una pa lang na ginagawa ng pananampalataya sa kanyang pagkapit kay Hesukristo ay para na sa lahat. Upon Him alone, we rest upon Christ alone for everything, for justification, sanctification, and eternal life. Ang ating buong buhay hanggang sa buhay na walang hanggan ay inaasa natin sa Panginoon. Kaya ito'y tinatanggap natin sa pananampalataya lamang. Ngayon, ang nangyayari, ang mga naliligtas ay hindi pananampalataya lamang ang nakikita sa kanila. At kaya kung yun lamang ang gustong sabihin ng mga mangangaral na hindi nananatiling pananampalataya lamang ang makikita sa isang mananampalataya, ay totoo naman yun. Ngunit dapat hindi ikaila na sa pananampalataya lamang bago ka pa magkaroon ng gawa, ay natatanggap mo ang buong katwiran ni Kristo at ito'y nagbibigay sa iyo ng kasiguraduhan ng buong kaligtasan. Kaya by faith alone, even before we do good works, ay we are saved. Kaya sa pananampalataya, we receive Christ and all His benefits and seek nothing more besides Him. So yung pagsabi natin na faith alone receives Christ, yung lahat ng mga pagpapala ni Kristo, ito nga kasi ang paraan ng pagtanggap ng lahat ng pagpapala ni Kristo ay ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatanggap natin yung justification, yung sanctification at yung eternal life in Christ when we receive Him by faith. At ang nagiging bunga nito ay yung pagkakaroon ng pag-ibig, paglago ng kabanalan sa atin, at ito ay hindi kondisyon para sa kaligtasan. Ito'y bunga ng ating kaligtasan na tinanggap natin ng buo sa pananampalataya lamang. At kaya nga, tulad ng sinasabi din sa awit ni John Newton, "Amazing Grace, it is grace that has brought me safe thus far, and grace will lead me home." At biyaya lamang ang ating kinakapitan sa ating buong buhay, at kinilala nga niya na simula pa nung una, biyaya lamang ng Diyos ang nagdala sa akin ngayong kinalalagyan, at kaya ako'y nakakasiguro na ang biyaya ng Diyos ang magdadala sa akin hanggang sa kalangitan. At ito ay naipapahayag nga dito sa awit ni Fanny Crosby, "All the way my Savior leads me."
At ngayon tignan natin ang kanyang naisulat. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell, for I know whate'er befall me, Jesus fashions all things well. Dito nakikita natin, doon nga sa salitang all the way, ay kanyang kinikilala na hindi lamang yung simula ng kanyang kaligtasan o sa simula siya gagabayan o natutulungan ka lamang para ikaw ay magsimula, nabigyan ka lamang ng buhay, tapos ngayon dahil binigyan ka na ng kakayanan, kaya mo na yan, ikaw na ang gumawa sa iyong sarili, ikaw na magdala sa iyong sarili patungo sa langit. Kundi kanyang kinikilala na all the way my Savior leads me, at doon sa salita na what have I to ask beside ay kanyang ikinagagalak na dahil ang Panginoon ang gagabay sa kanya sa kanyang buong buhay hanggang sa katapusan, siya ay wala ng pagkukulang pa. Itong lengguwahe na ito ay mula sa Psalm 23, ulit ng kanyang sinabi na the Lord is my shepherd, I shall not want. So walang nagkukulang sa kanya. Dito sa sumunod na linya, can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Ito ay isang, siyempre, rhetorical question at ang sagot dyan ay hindi. Na dahil ang Panginoon ay naging gabay sa kanya sa kanyang buong buhay, ay meron siyang kasiguraduhan na nandoon pa rin ang awa ng Diyos. Nakita nga natin last time yung konsepto ng Ebenezer, yung ginamit na salita sa Come Thou Fount of Every Blessing. Yung Ebenezer ay isang Hebrew word na ibig sabihin ay stone of help. Ito ay ginamit nung si Samuel ay nagtayo ng bato na bilang tanda sa bayan ng Israel, at sinabi niya ang mensahe noon ay thus far the Lord has helped us, na hanggang sa ngayon ang Panginoon ang tumulong sa atin. Kaya habang pag mag-reflect ka lamang na ang Panginoon ang gumabay sa iyo sa simula pa ng iyong buhay, nagkakaroon ka ng karagdagang katiyakan at kagalakan na merong gagabay sa iyo magpapatuloy hanggang sa katapusan. At kaya yung kanyang inaasam na heavenly peace and divinest comfort, here by faith in Him to dwell, for I know whatever befalls me, Jesus fashions all things well. Itong by faith in Him to dwell ay maaring mula sa Romans 5, kung saan sinasabi na we have been justified by faith, at tayo ngayon we enter into His grace in which we stand. At kaya tayo ngayon ay nakakapanatili kasama ng Diyos dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakatayo tayo na may suot ang katwiran ni Hesukristo. Sa kanyang pananampalataya, ibig sabihin meron siyang pag-asa na patuloy ang pag-iingat ng Panginoon, kaya't alam niya na anuman ang kanyang pagdaanan ay mainam ang ginagawa ng Panginoon. Ito'y makikita natin na itinuturo ni Pablo sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. At itong Mark 7:37 ay isang remark ng mga tao tungkol kay Kristo nung siya ay nagpagaling ng isang pipe, at sinabi na He does all things well. Ito yung kanilang ikinamangha tungkol kay Jesus, na ginagawa niya ang lahat na mabuti. Dahil nga napapagaling niya ang maging mga may sakit, ang mga pipi na nakapagsalita, maging ang mga bingi ay nakarinig. At doon nga sa talatang yun, di ko alam kung talagang tumatak sa kanya iyon na yung talatang yun ay nagpagaling ng pipi at ng bingi, pero hindi binanggit ang bulag. At siya mismo ay bulag, pero mukhang ito ang kanyang nakuhang mensahe. Si Fanny Crosby lagi din yan sinasabi na kinagagalak niya nga ang kanyang kabulagan at hindi niya ipinapanalangin na ito'y alisin, dahil ang mangyayari daw, ang una niyang makikita kapag siya'y napunta sa langit ay si Jesus. Kaya ito'y kanyang
kagalakan at masaya sa kanyang kabulagan. Though meron ako naging curiosity dahil sa kanyang kwento ay minsan kinukwento niya na doon daw sa kanyang panaginip ay nagkaroon siya ng isang pangitain. At inisip ko, ano kayang nakita niya doon sa panaginip? Apparently talagang sinasabi na meron siyang mga vivid images sa kanyang panaginip. So, hindi ko alam kung paano yun nangyayari. Wala naman siya nakita simula nung kanyang pagkapanganak. Pero ganoon ang itsura daw talaga reportedly pati sa mga bulag hanggang ngayon ay sa kanilang panaginip meron silang mga imaheng nakikita. In any case ay ito ang kanyang ikinagagalak sa awit na ito na siya ay gagabayan ng Panginoon. Ang salin nito na inaawit natin, talagang lubos na akay ng aking manunubos. Again, yun ang disadvantage ng Tagalog, ang bawat salita ay mas mahaba, kaya't mas konti ang kayang sabihin. So halimbawa, itong linya na, "Can I doubt His tender mercy who through life has been my guide?" Ito'y hindi na maisalin dahil hindi magkasya yung ganong expression, pero naibigay naman ng yung sense, kahabagan niya ay tunay na hindi matatapos. So, hinahawakan niya lang na ito'y magpapatuloy pa rin, though nawala yung some sense na siya'y nakakapit at na napalakas nung pag-alala na ang Panginoon ang gumabay sa kanya simula pa nung una. So, payapat merong pag-asa sa kanya'y nananalig, kay Jesus may buting bunga, anuman ang sumapit. So dito ay napapahayag naman ang yung sense na ang Panginoon ang kanyang kakapitan at maganda yung pagkakagawa na talagang lubos na akay hanggang sa huli ay meron siyang pag-asa na siya ay aakayin ng Panginoon ng kanyang manunubos. Dun sa sumunod na linya na stanza, "All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see." Dito sa talatang ito, una nga nandun uli yung imahe ng Psalm 23. Sa Psalm 23 ay yung pagkilala na "The Lord is my shepherd, I shall not want." Doon sa Psalm 23 ay kanya ding ikinagagalak na "He leads me in paths of righteousness for His name's sake." At siya ang gumagabay. At dito ang kanyang ginamit na lengguwahe ay "cheers each winding path I tread." Na yung kanyang mga liku-likong daan, hindi na siya ay liku-liko sa kasalanan, kundi na mahirap yung kanyang dinadaanan. Yung path ay winding, pero nandun may kagalakang ipinagkakaloob ang Panginoon. So, ganun ang lengguwahe niya na "gives me grace for every trial." Ito'y maaaring makita natin yung same na turo. Hindi naman sinabi ni Fanny Crosby na dito niya ito kinuha. Pero sa Hebrews 4:16, merong ganoong klaseng mensahe na binabanggit na makatagpo tayo sa Panginoon ng biyaya in time of need. Gives me grace for every trial. Sabihin, sa lahat ng mga pagsubok, nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. Sa isang banda, magbibigay ng biyaya para ito ay iyong kaharapin. At meron din na biyaya na maging sa iyong pagkukulang at iyong mga kamalian during the trial ay siya'y mapagpahinuhod. Siya ay may patience and grace na ikaw ay gabayan kahit na ikaw ay sa panahon na iyon ay pumapalpak. So, ang kanyang iba pang kinikilalang nagmumula sa Panginoon, "feeds me with the living bread." Ito ay yung makikita natin na yung living bread. Una ay sa John chapter 6, siguro ang dapat ang una ay Matthew 4. Sa Matthew 4, yung sinabi ni Jesus na it is not by, man does not live by bread alone. Ito ay galing sa Deuteronomy 8 na tungkol sa
sa pagtiwala na hindi lamang yung pisikal na pagkain ang ikinabubuhay ng tao, yung John chapter 6 na sinabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. Na sinabi ngayon dito sa awit ni Fanny Crosby, "Feeds me with the living bread," ay binibigyan siya nitong kaligtasan, una yung salita ng Diyos na nagpapahayag sa kanya at nagpapakilala kay Hesus Kristo na kanyang tanging tagapagligtas. Kaya yung "feeds me with the living bread" ay maaaring ang kanyang pagkilala ng kasangkapan ng biyaya ng Diyos, ang salita na nagpapakilala kay Kristo. At maliban doon, pwede na rin nating ikabit yung 1 Corinthians 11 na yung tungkol sa Lord's Supper, na yung itong itinalaga ni Kristo na gawain na Lord's Supper ay isang pamamaraan na dalhin sa atin yung mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang imahe. At ang ginamit ay tinapay, na ito ang ating kalakasan, ating kalusugan, na napapaalala sa atin na ang kamatayan ni Kristo ang ating kalusugan. So, though my weary steps may falter and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. At dito nga meron din siyang pagtingin sa kanyang mga kahinaan. Maaaring tingnan natin sa Isaiah 40, nandoon yung pagbanggit na the youths may grow faint and weary, at sila ay maaaring manghina. Nangyayari yan sa binanggit din sa Psalm 72, na siya din ay muntik na ring matisod. At gayto ay maaaring mangyari sa isang mananampalataya, at meron siyang naramdamang uhaw, sabi sa Psalm 42, kaya ang kinikilala niya sa mga salitang ito ay yung kanyang kahinaan bilang isang tao. Pero sabi niya, although ganito na mahina ako, na ako'y napapatid at ako'y uhaw, mula sa gushing from the rock before me, a spring of joy I see. Nakita niya yung kagalakan na ipinagkakaloob sa kanya mula sa isang bukal. Yung gusto nga niyang ipahiwatig ay na mayroong abundance of joy. May abundance of joy na makikita mula sa Panginoon kahit sa kanyang kahinaan. At maaaring ang isa sa mga malinaw na imaheng tinutukoy nito ay sa Exodus 17, binanggit na mayroong isang bato na nagbigay ng tubig sa kanila. At meron pang isang ganoong pangyayari sa Numbers 20, na yung bato ay nagbigay ng tubig, na literal na tubig na kanilang maiinom. At sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10 na yung bato ay si Kristo. Ito ay yung nakita nilang bato who was before her, o yung before me, ibig sabihin siya yung nauuna sa akin at gumagabay sa kanya. Tinutukoy niya si Kristo, ay nakikita niya yung kagalakan kahit sa kanyang mahirap na dinadaanan at sa kanyang pagkakapatid sa maraming pagkakataon. So, dito ay yung salin ng Tagalog, talagang lubos na akay, may galak sa landasin. Ayun, cheers each winding path I tread. Yun na lang yung naisabi, may galak sa landasin. Ano man yung landas, meron pa ring galak doon. Doon nawala yung part na yung landas ay minsang mahirap at ito'y paliko-liko. Pero nakuha naman yung mas mahalagang essence na binibigyan tayo ng kagalakan. At nandun pa rin naman sa susunod na linya yun, sa pagsubok, merong tibay, may biyaya sa akin. Ayun, nawala nga lang yung imahe ng "feeds me with the living bread" dahil nga sa syllables na hindi na magkakasya. Sa gitna ng kahinaan, pagod at pagkauhaw, so nakuha naman yung kahinaan, yung pagkauhaw, at may bukal ng kagalakang sa uhaw ay pantighaw. Nawala lang yung image ng rock doon sa Tagalog, ngunit nakuha naman yung mensahe na nakaasa tayo sa Panginoon, may kagalakan tayo maging sa mga pinagdadaanan nating kahirapan. Kaya dito sa huling stanza nung awit,
Inulit muli yung paulit-ulit na line ni Fanny Crosby doon, "All the way my Savior leads me." Nagkaroon na ng ganitong trend in hymns, yung magkaroon ng refrain or chorus, nagkaroon ng repeating line. Mapansin natin before na hindi ito ganoon ka, sa mga nauna nating nakitang kanta, hindi ganoon ka palasak na gumamit ng mga repeating lines. At naging style ni Fanny Crosby na laging mayroong isang repeating line, probably influenced by, hindi by necessarily pop music, pero yung style of poetry that developed at the time. So, itong kanyang ikinagagalak nga yung the all the way my Savior leads me, the fullness of His love. So, dahil nga yung pag-ibig na nakita niya ay isang buong pag-ibig, hindi lamang panimula na pag-ibig o na magbibigay lamang ng lakas sa simula, kundi ito isang buong pag-ibig. And perfect rest to me is promised. Ito ay pinangako ni Jesus. Sabi niya sa Matthew 11:28 na, "Come to me all who are weary, I will give you rest." At sa Galatians 3:18 ay yung pinag-iiba, yung nagmumula ang kaligtasan sa pangako o sa batas. At yung paggamit ni Fanny Crosby na ito'y pinangako sa kanya, na yun ang kanyang ikinagagalak, na ito'y pangako sa akin, kaya meron siyang mas katiyakan doon dahil ito'y mula sa pangako at hindi na bilang gantimpala o na bilang kabayaran sa kanyang kabutihan, kundi ito'y pangako sa kanya, kaya siya'y may kagalakan doon sa kanyang pagliligtas. In my Father's house above, nandoon yung promise na ipinangako. Siyempre ito'y rin nating isang malinaw na reference to John 14 na mayroong house na inanda para sa kanya. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. At ito nga ay yung kanyang pagtingin na hanggang sa huli, pagdating niya sa kalangitan, at ang kanyang awit through endless ages na kanyang ikinagagalak, maging nasa langit na siya ay banal na, siguro 10,000 taon na siyang nagpupuri, ang kanyang ipinagpupuri sa Panginoon ay na ginabayan ako ng Panginoon. Yung buong daan ko ay ang Panginoon ang nagligtas sa akin. At kaya ito ay ang isang talagang nagkumakatawan doon sa espiritu nung sinasabi nating Soli Deo Gloria or to God alone be the glory, dahil yung kanyang buong buhay, nakita niya ay na Diyos ang nagligtas, kaya kinikilala kong ito'y mula sa Kanya. Kaya bilang pagtatapos, ay tingnan muna natin pala itong Tagalog. Ito naman ay muli, may mga nakuha naman pa din yung essence, na nawala nga lang din yung image una noong the fullness of His love, hindi ito na nabanggit. At yung my Father's house above, ito rin ay nawala na sa salin. Pero nakuha pa rin naman yung essence ng kanyang kagalakan sa buong pagliligtas ng Panginoon, sa kanyang buong paglakad. At nakuha din yung isa sa mga punto na yung kapahingahang tunay ay pangako sa kanya. At dahil doon, kaya siya mas may kagalakan. Kaya yung pagkaka-express niya ng huling mga linya, pag ako'y niluwalhati sa muling pagkabuhay, aawitin kong palagi, si Jesus ang nag-akay. So, ito ang kanyang nakikita or ini-imagine na magiging kanyang kagalakan even in heaven. Inaalala niya na si Jesus ang nag-akay sa akin. So, ito nga yung conclusion na sabi sa Ephesians 1:13-14, yung pag-doxology na binigay ni Paul. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. At dito nga ay may pagkilala si Apostol Pablo na simula nung kanilang pagkakaroon ng pananampalataya
at hanggang sa sila ay luwalhatiin. Ang kanilang tinutungtungang pag-asa ay ang guarantee of their inheritance dahil ito'y pinangako sa kanila sa banal na Espiritu. Kaya ito'y magdudulot ng pagbibigay ng papuri at luwalhati sa Panginoon lamang, yung to the praise of His glory. Maaari nating tingnan ito na ang tinutukoy ay na ito ang gagawin natin dahil nakita natin na ito yung ating kaligtasan, kaya tayo ay magpupuri sa kanyang kaluwalhatian, o kaya din, ito naman ay nandun din sa lengguwahe na ginamit ni Pablo, na doon ka dadalin to the praise of His glory. Simula sa iyong pagsampalataya ay dinadala ka hanggang sa magpuri ka ng kanyang kaluwalhatian at yun ang iyong ginagawa. So, tulad na sinasabi dun sa awit na ito ay mula sa In Christ Alone, from life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. At ito nga din yung naipapahayag doon sa All the Way My Savior Leads Me, na kanyang ikinagagalak ang paggabay ng Panginoon sa kanyang buong paglakad at ibinibigay ang luwalhati sa biyaya ng Diyos na gumabay hanggang sa huli. So ito po ang ating pag-aaral sa All the Way My Savior Leads Me. Nawa ito'y makatulong sa atin sa ating pag-aawit. Ito'y maging gabay na gawin din natin na ang mga iba nating aawitin ay maunawaan natin yung ating mga sinasabi, mga inaawit. Makita natin kung anong biyaya ang tinuturo sa atin na ikagalak doon sa mga awit. So, meron po bang mga comments or questions? Meron namang ilang oras, 5 minutes. Parang po. Brother IE, Hindi po na. all the way, yeah, he leads me. Wala. Anyway, all the way my Savior leads me. Itong leading na ito ng Panginoon, mic test. Okay. Ang leading ng Panginoon sa Kristiyano, hindi lang physical, more spiritual. But then, may mga nakatingin sa atin, lalo na yung mga hindi mananampalataya. Minsan pa nga may mockery pa na nangyayari. Say for example, yung mga nangyari sa mga early Christians na sumusunod sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, believing that the Lord is leading them all the way, and yet ang kinahantungan nila like burning at stake or itinapon sa sa ibang arena, yung Coliseum na kinain ng mga lions. Ang maaaring sabihin ng mga unbeliever, look, all the way their Lord leads them, and yet anong kinahantungan nila? So paano natin sila sasagutin sa ganitong mockery or ano man yung negative na sasabihin nila? Sasabihin nila, you said your Lord is leading you all the way, and yet yan ang kinahantungan nyo. Mga ganun. Well, ang isang simpleng sagot doon ay hindi po yun ang kinahantungan nila. Kung sila man ay lapain ng mga leon o ipatapon at masunog at yun ang kanilang ikamatay, ang kanilang kahantungan ay walhati, walang hanggan. So, yung kinahantungan ng lahat ng mananampalataya, kahit ano pa man ang kanilang pagdaanan sa maikling buhay sa lupa, ay maluwalhating pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos ng walang hanggan. So, yun yung isa sa mga laging sagot sa maraming sulat ni Pablo, yung ganun niya sagutin na yung this present and momentary affliction is not worth comparing to the glory that is to be revealed. So, yung paggabay sa atin ng Panginoon, maging nga sa mga apostol, halos lahat sila ay mas ganoon ng mga sinapit na kanilang na doon sila humantong ayon sa kanilang salita. Pero
ito ay actually patunay pa nga na sila ay nakatingin ng higit doon sa kanilang pagdadaanan dito sa lupa, kundi nakita nila na meron silang ibang syudad, a heavenly city, doon sila nakatingin. Kaya sila ay handa na hamakin ng mundo, handa sila na magkaroon ng ganung paghihirap sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon dahil ito ay tungo sa heavenly city na merong heavenly glory. So, yun po yun. Ano pong Follow up pa. Ano naman ang dapat, paano natin titingnan ng isang Kristiyano na hindi handa humarap sa ganong kahantungan? Paano natin sila titingnan? maaaring mapunta sa panghihina maging ang mga mananampalataya at maaaring kung hindi handa ay hindi naman necessarily na halimbawa natakot ang isang mananampalataya na masaktan ay tuturing na natin immediately na hindi mananampalataya. At merong maging sa mga kilala nating Puritan, may mga ganyang mga salaysay na ganito ang kanilang pinagdaanan. Si John Flavel, kung kilala nyo, ay kilalang nag-cross-dress para tumakbo. Nagbihis siyang parang babae, sumakay ng isang kabayo para hindi siya makilala at siya tumakbo. Maraming mga ganitong mga salaysay ng iba't ibang pagtakas ng mga tao para sila ay makatakas dun sa supposedly sasapiting sakit. Hindi naman mali na takbuhan ang kanilang mga kinatatakutan at kasama ito sa atin na meron pa ring panghihinang nangyayari sa atin. Gayunpaman, ang mananampalataya ay merong noong seed of faith and courage na magtutulak sa kanya na sa huli ang kalalabasan pa rin ay na manaig yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ito nga ay nangyari kay Pedro. Si Pedro ay nagkaroon ng matinding takot sa kanyang maaaring sapitin na ikinatwa niya na si Jesus. Yun na yung pinakamasama mong pwedeng pagtalikod na doon sa pananampalataya, sa talagang takot niya doon sa kanyang haharapin. At yung kasahulan pa nito ay nandun mismo ang kanyang Panginoon na nangyayari sa kanya. Yung kinakatakot niya at yung humarap lamang sa kanya at nag-question sa kanya isang batang babae, isang servant girl. Pero siya ay nanghina at kanyang ikinatwa ang kanyang Panginoon. Pero ganito nga ang nangyayari sa isang mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos at yung katotohanan nga na all the way your Savior will lead you. Kahit na ikaw ay tumalikod, ikaw ay mangyari sa iyo na ikaw ay manghina to the point na ang nangyari kay Pedro, ikinatwa niya ang Panginoon. Ito nga ay pinalangin na ng Panginoong Jesus at gagawa siya ng paraan kahit gumamit siya ng manok para ikaw ay pabalikin. Ay ganoon ang kanyang gagawin, ganoon siya sa kanyang biyaya. So ito yung maaasahan natin about a believer. So makikita natin siguro sa huli yung mga talagang eventually nag-fall away completely, na talagang tinalikuran ang kanilang pananampalataya because of their love for the present world. Yun ay talagang hindi tunay na nagkaroon ng pananampalataya. Pero yung nangyayari sa isang tunay na mananampalataya, dumaan man sila sa mga ganitong episodes of fear, ay nananaig sa kanila yung pag-asa sa Panginoon. Yung pong linya na paulit-ulit na sa bawat stanza, the first line, all the way my Savior leads me, may influence kaya kuya ay yung pagkabulag, yung pagiging bulag ni Franny Crosby and why he keeps on repeating the same line in each stanza. Baka hindi necessarily yun ang kanyang naging inspiration. Actually, ang kanyang sariling salaysay ay nung siya'y nananalangin para sa isang pangangailangan ay hindi niya alam kung saan ito makukuha pero nagkaroon ng
pag-aayos ng providence para siya maibigay sa kanya yung kanyang pangailangan. Yung episode na yun, kaya siya napareflect about yung katotohanan that all the way my Savior leads me. So hindi necessarily tungkol sa kanyang pagkabulag, gumamit pa din siya dun na from the rock before me a spring of joy I see. So hindi ko alam kung hindi necessarily na naiano sa kanya yung pagkabulag. At also mayroon siya kasing mas goal na mapaawit yung buong iglesia. Kaya yung marami sa kanya mga awit ay Christ-centered gospel, not quite heady doctrines, kundi yung experience ng isang mananampalataya. So, yung kanyang mga di-describe ay reflection on faith, not necessarily on her own personal experience. Yes. Salamat, brother. Yung question ko lang is out of curiosity, no? Ibig sabihin ba nun time niya ay meron ding Bible na, ano ba tawag doon? Braille ba tawag doon, bro? Noong time niya, nagsisimula ng gamitin ng Braille. Pero hindi ako sure kung meron ng Bible na Braille. Oo, no, kasi parang nakaka-curious. Pero ang sinabi nga din, siya ay binabasahan. Binabasa. Siya ay hindi daw, kilala siyang hindi gumamit ng Braille kahit na siya ay isang kanyag na bulag. So, hindi siya nakagamit ng Braille, hindi pa yun laganap noon. At mas mayroong nag-a-assist sa kanya na basahan siya ng Biblia. At doon niya nakukuha yung kanyang consumption ng Bible at ganun din siya magsulat. Okay. Ay nagsusulat. Sagot mo na. Kapag may sinasabi na kapag pumipirma daw siya ng mga dokumento ay naglalagay lang siya ng X. Tapos may sasaksihan ng kaibigan. So, wala siyang ganung. Salamat, bro. Ako, Okay. Paday, Last na po. yung akin naman ay certainly as believers, talagang nandun yung grace ng Diyos sa atin. Ang question ko ay paano babalansehin yung sigurado, tiyak ang gabay ng Diyos sa biyaya niya doon sa tungkulin ng tao upang hindi siya naman mapahamak. Yung biyaya po ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan, nagampanan ng iyong tungkulin. At nauuna palagi na ang Diyos ang umiibig sa iyo doon bago mo gawin ang iyong tungkulin at habang hindi mo ginagawa ang iyong tungkulin, maaari mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na sumampalataya sa Kanya. Yun ang siguradong biyaya kahit wala ka pang nagagampan ng tungkulin. At sa pamamagitan noong pag-ibig na yun, saka ka magkakaroon ng lakas ng loob at ng kakayanan na gampanan ng iyong tungkulin. So, yun yung laging in a way ay ito yung dalawa laging totoo na may biyaya ng Diyos, totoo din yung tungkulin, pero in another sense ay hindi sila babalansehin na magkapantay dahil nauuna ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan dahil yun nga sila'y makasalanan, di sila nakakapag-ibig sa Diyos. Kaya yun ang kailangang balikan, yun ang kailangang ipaalala sa kanila kasi ipaalala sa kanila yung pag-ibig ng Diyos na maaari nilang tanggapin kay Jesucristo. Ito ang tutulak sa kanila na baguhin ang kanilang pamumuhay, maging ang kanilang pagkilos muli ay paggampan sa pasasalamat at hindi na ito inuutos sa akin, gawin ko na lang uli. Ang kinakalabasan nga nun na ipaalala lang sa kanila at idiin sa kanila yung kanilang tungkulin ay gagampanan nila yon at maaaring gawin nila yon pero hindi ng may pag-ibig. At hindi din nagawa actually yung hinihingi ng batas. So, yun yung nangyari sa Isaiah 1, yun yung nangyari sa Micah chapter 6, na sila'y ginagawa yung parang ipinag-uutos pero ito'y wala sa kanilang puso dahil hindi nagmula sa pananampalataya, hindi nagmula dun sa naunang pag-ibig ng Diyos na pakilusin silang gumalaw ng may pasasalamat. So, yun po yung dynamic ng the grace of God that is sure and the duty that is abiding. Thank you. Okay, so yun po yung sa ating lesson dito at tayo magkakaroon ng mga ilan pang awit na pag-aaralan. Napupunta na po tayo towards the newer songs. Ito nga ay nandito na sa bandang ito ay siya yumao ng
15. So, malapit na sa ating panahon. At meron pa ding mga natalang mga awit na sa ngayon, may mga magagandang naglabas ang bagong mga awit na inaawit din natin sa ating pagsamba at naging influential in Reformed worship. At yun yung mga ating mga huling titingnan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya na ikaw nga ang gumagabay sa amin sa aming buong buhay. Alam nga namin, Panginoon, na kami ay patuloy pa rin sa aming kahinaan na minsan ay lumalayo sa iyo. Pero salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ay mapagbiyayang Diyos na gumagabay sa lahat ng iyong hinirang, na ikaw ay may pangako na dalhin kami hanggang sa katapusan. Kaya nga nawa, Panginoon, ay mapaalala sa amin ang yaman ng pag-ibig na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay magkaroon nga ng tunay na pasasalamat sa iyong pag-ibig at ibalik namin sa iyo ito na may magalak na paglilingkod, magalak na pagsunod sa iyong mga kautusan at pamumuhay ng naayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na sa buong araw na ito, patuloy niyo kaming pagpalain, patuloy niyo kong kasangkapanin ng inyong mga salita, ang lahat ng ministeryo ng iglesyang ito na gagawin namin sa araw na ito ay maging kasangkapan na mangusap sa amin, na ihayag sa amin ang luwalhati ng inyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Nang sa gayon ay ang lahat ng aming gagawin ay may pasasalamat at tunay na pagkamangha sa iyong biyaya. Ito aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.